Minsan itong namuhay ng buong puso para sa kanyang mga estudyante, ngunit namatay din sa kamay ng mga batang siya mismo ang nagturo. Nagmadaling umuwi si Inspector Andrew mula sa military papuntang ospital upang makita siya sa huling pagkakataon. Bakit may paghihiwalay kung may pag-ibig sa mundong ito? Sinabi ni Inspector Andrew na naiintindihan niya ang takot ni Miss Jong. Ang pagkamatay ni Mr. Koy nag-iwan sa kanya ng psychological shock. Nag-aalala siyang kung patuloy niyang haharapin ang mga estudyante, tiyak na siya ang susunod na magiging biktima. Ipinakita ni Inspector Andrew kay Miss Jong ang isang liham ng paghingi ng tulong mula sa isang estudyante sa Class 124. Sumulat ang estudyante upang hilingin sa Education Protection Agency na iligtas si Miss Jong. Mabuti siyang guro at hindi dapat durugin ng mga basurang estudyanteng tulad ni Hani. Sa tulong ni Inspector Andrew na luminaw ang kanyang isip, nagsimulang magbukas ang loob ni Miss Jong. Bumalik siya sa classroom upang simulan ang kanyang leksyon. Tinanong siya ni Hani kung napag-isipan na ba niya ang tungkol sa livestream. Tahasang tinanggihan ni Miss Jong ang alok na makipagtulungan na labis na ikinagulat ni Hani. Pagkatapos, tinawag ni Miss Jong si Hani sa pisara upang sagutan ang isang math problem. Matigas ang ulo ni Hani at ayaw makinig sa guro. Sa pagkakataong ito, hindi na nagparaya si Miss Jong. Alam niyang kung patuloy niya silang kukonsintihin, masisira ang henerasyong ito ng mga estudyante. Kinalagkad niya si Hani papunta sa pisara. Nang hindi makinig ang estudyante, ginamit niya ang ruler upang paluin ang kamay nito. Umiiyak si Miss Jong habang humihingi ng tawad sa kanyang estudyante. Tunay siyang nagkamali. Trabaho ng guro na akayin ang mga estudyante sa tamang landas. Hindi dapat sariling kaligtasan lamang ang iniisip niya habang hinahayaan ang mga estudyante na gawin ang kahit anong gusto nila.